Isiniwalat ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech ang big time na pagtaya sa kasino ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors. Ayon kay Lacson, halos 1 bilyong piso ang naipatalo umano ng grupo sa iba't ibang kasino. Saksi si Mark Salazar. Pinangalanan ni Senator Ping Lacson ang 5 tinatawag daw sa mga kasino bilang mga BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, ang kanyang dating Assistant DE na si Bryce Hernandez, isa pang Assistant DE na si JP Mendoza, DPWH Engineer RJ Tomasig at isang Eric San Diego. Ang 5 ito raw ay involved sa umaabot ng bilyong piso mga transaksyon sa kasino. Halos 1 bilyong piso ang kanilang naipatalo sa iba't ibang kasino. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Pero matindi rin daw kung tumabo sila ng panalo. Mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024, mahigit 530 million pesos ang kanilang napanalunan sa isang kasino pa lamang. Kaya tanong ni Lacson, sinuwerto nga ba sabay-sabay na nanalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. Malakasan din daw ang pagpapalit ng 3 sa BGC Boys ng cash patungo sa casino chips at ng cash to chips. Kung susumahin mula 2023 hanggang 2025, aabot sa mahigit 2.1 billion ang cash na pinapalitan nila ng chips, habang abot sa mahigit 2.7 billion naman ang chips na pinakonvert nila sa cash. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. B as in billion. Ang impormasyong ito sinumiti na raw ni Lacson sa Anti-Money Laundering Council. Inisa-isa rin ni Lacson ang mga nahagip ng kanilang investigasyon na nagpapakita kung gaano kadali pinagnanakawan ng ilang kontratista ang mga flood control project. Isang project daw sa Bulacan ang nai-award kunwari ngayon, kinabukasan, notice to proceed na. At 2 araw lang, 46% complete agad, kaya nakasingil agad. Pero dinaya ang progress report. No-brainer, ika nga. Maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa 2 progress billings ng SIMS. Kaparehong contractor din daw itong naningil para sa 2 kontrata para sa iisang proyekto dahil ghost yung isa. Sa Kalumpit, Bulacan, may 2 proyektong siningil ang contractor at nagsubmit ng mga dokumentong pare-pareho para sa 2 proyekto na aabot sa mahigit 174 million pesos ang halaga. Hindi tayo namamalik mata. Harap-harapan, pinagnanakawan po tayo. Pero may pahabol si Lacson na mag-uugnay kay resigned DPWH Secretary Manuel Bunuan, resigned DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Candaba Mayor Rene Maglangke sa mahigit 2 bilyong pisong flood control project. Mga anak nila ang bumuo ng kumpanyang Global Crete para mangontrata. Kayo na po ang mag-connect ng dots. By the way, sina Macy Maglangke, Sansen Bernardo, at pati Magay Bunuan de la Cruz ay mga anak ng mga nabanggit na opisyal ng gobyerno. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga nabanggit na opisyal. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Patay sa pamamaril ang isang PWD sa harap mismo ng kanyang bahay sa Antipolo City. Sa Pangasinan, patay naman sa saksak ang isang lalaki. Saksi, si EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa Barangay San Isidro, Antipolo City nitong Sabado,
nakita ang isang pick-up na nakaparada sa gilid ng kalsada. Maya-maya, inalalaya ng isang babaeng helper ang lalaki nakaupo sa passenger seat na isang PWD o person with disability. Pumasok sila sa isang eskinita na papasok sa gate ng kanilang bahay. Ilang sandali pa, may dumating na isang lalaki na balot ang mukha at nakasuot ng kapote at pinagbabaril ang PWD. Patay ang biktima matapos magtamo ng tama ng bala sa balikat, tagiliran at iba pang parte ng katawan. Nag-aantay lang po kami ng deliveries and orders po sa cafe po namin. Tapos narinig po namin yung putok po ng baril. Mga nasa 9 na putok po na baril. Pagsilip po namin sa bintana, mga nagkakagulo na po sila sa baba, nagtatakbuhan, nag-iiyakan na rin po. Base ron sa CCTV, nung pagbaba ng biktima, may lumapit na nakakapote, tapos doon na sa pinagbabaril. Mga ilang hakbang na lang siguro, tapos pasok na sa loob ng bahay nila. Tumangging humarap sa kamera ang mga kaanak ng biktima. Pero kwento nila, galing simbahan ng biktima nang mangyari ang pamamaril. Inaakay raw ang biktima paakyat ng hagdanan sa gate ng kanilang bahay nang siya ay pagbabarilin. Bukod sa PWD, tinamaan din daw sa likuran ang 61 anyos na helper ng nasawing biktima. Ayon sa barangay, dating empleyado sa City Hall ang biktimang PWD. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Gayon din ang pagtuntun sa gunman. Sa Santa Barbara, Pangasinan, patay naman sa saksak ang 21 anyos na lalaki. Sa investigasyon ng pulisya, galing sa inuman ng biktima kasama ang 3 kaibigan. Papunta sila sa isang lugawan sa Barangay Poblacion Norte sakay ng 2 motorsiklo. Pagdating ng grupo sa harap ng plaza, sinigawan sila ng isang hindi pa nakikilalang lalaking sakay ng tricycle matapos umanong maingayan sa tambutso ng kanilang motorsiklo. Tumuloy ang grupo sa lugawan pero sumunod ang lalaki. Binato raw ng isa sa mga magkakaibigan ng lalaki kaya nagalit. Bumunot siya ng kutsilyo at nagkaroon ng komosyon. Nasaksak ng lalaki ang isa sa magkakaibigan. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi umabot ng buhay. Tumakas naman ang sospek. Nainis yata yung isang lalaki na naka-tricycle, sinigawan niya itong grupo ng biktima. And then, ang ginawa nitong grupo ng biktima, instead na huminto, is binilisan pa nila na nag-cause ng talagang maingay. Hanggang sa nagpang-abot sila dito sa may lugawan, dito sa may Poblacion Norte. Sa tulong ng CCTV footage, nakuha na ng plate number ang tricycle kaya natunto ng sospek. Nadakip ang sospek sa kanyang bahay at nakaharap sa reklamong homicide. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Kulyat sa Quezon City ngayong gabi. At nagbabalik ang saksing si EJ Gomez live. EJ? Pia, patuloy na inaapula ng mga bumbero ang sunog na umabot sa ikalimang alarma sa isang residential area rito sa Barangay Kulyat sa Quezon City kaninang mag-aalas 7:30 ng gabi. Kanya-kanyang paglikas at paghakot ng mga gamit na maisasalba ang mga apektadong residente. Naglalagablab na apoy ang gumulat sa mga residente ng Barangay Kulyat sa Quezon City kaninang pasado alas 7 ng gabi. Mabilis na natupok ang mga bahay na karamihan ay dikit-dikit at gawa sa light materials. May mga transformer at poste rin ng kuryente ang damay at kitang umuusok. Ayon sa barangay, abot sa 200 bahay ang natupok ng apoy na umabot sa ikalimang alarma. Tinatayang 200 pamilya o 1,000 individual ang apektado. Naging pahirapan ang paglikas para sa ilan dahil sa mga masisikip na eskinita palabas ng kalsada. Nagbayanihan naman ang mga residente para tulungan ng mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Hindi pa tukoy kung ano ang sanhi ng sunog. Inaalam pa ang kabuang pinsalang dulot nito. Pagkatapos lang po namin kasi kumain, lumabas pa ako ng pintuan. Biglang pagtingala ko sa bubungan namin, sa kapitbahay namin, may sumigaw na may sunog na. Siyempre, nataranta. Priority ko po siyempre yung mga anak ko. Pinatakbo ko na sila. Hindi ko talaga kinaya kasi biglang bumulwak yung apoy. Kaya wala akong naisalba na gamit kahit isa. Hindi bababa sa 200. Sobrang nakakahindi kasi 5th alarm. So, ang daming mga
talagang kagaya niyan o taga City Hall umiiyak. Wala talaga siyang na-save kasi pauwi pa yung yung mga nanay, mga tatay. Kanina may isa akong batang nahawakan, hinahanap namin sa Facebook yung nanay niya kasi hindi niya makontak, naiwan niya yung cellphone. Buti nakita nung isang ninang. Sabi sa asawa ko, Ate Gemma, lumampas na kayo, lumalaki na ang sunog. Kaya tinignan namin, ito na nga, sobrang lakas na. Kung anong dala namin, ito na, hindi na kami nakapaglabas ng gamit. Ang importante, ligtas tayo. Pia, wala pa tayong hawak na specific info, pero meron nang naitala yung BFP na 6 na injured. At aalamin natin yan mamaya kung ano mga insidente o kaso or mismong specific na injury yan. Ayon naman sa barangay, ay sa 2 multipurpose hall muna mananatili yung mga apektadong residente. Diyan muna sila magpapalipas ng gabi. Karamihan sa kanila ay nasa gilid lang ng kalsada, nag-aabang na maapula yung apoy na unang beses daw nilang maranasan sa kanilang lugar. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Si Senator Alan Peter Cayetano ang inihalal na bagong Senate Minority Leader. 9 na senador ang bubuo sa minorya, kabilang na ang tinaguriang Duterte Bloc na tinanggalan ng committee chairmanship sa sesyon ngayong araw. Saksi, si Mark Salazar. Habang abala kahapon ang Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal, nabubuo na rin ang isang kudita para palitan si Senate President Cheese Escudero. 15 senador ang pumirma para ipalit si Senador Tito Soto. Ikinwento ni Senador Ping Lacson kung gaano kabilis nila nabuo ang 15 bagong mayorya. Nag-start lang yan, I think, unang pulong namin 5, Friday. Nagbibilang-bilang, tapos Saturday, Sunday, yan. Hanggang Monday ng umaga. Nung suficiente na, nagpirmahan na. Merong draft reso, resolution. Nangyari ang palitan ng batun muna ng informal at closed door noong umaga bago magsesyon. Nung suficiente yung numero, yun na. Pinuntahan na namin si Senate President Cheese. At nakakabagbag naman ng loob na he was very, very gracious, Ang sabi ko nga, statesman par excellence, yung naging demeanor, yung naging reception sa amin ni Senate President Cheese. At sinuggest ko pa na baka naman pwedeng para lang sa solidarity ng ating Senado, baka pwedeng siya na yung mag-administer ng oath kay bagong Senate President. Sabi niya, walang problema. Si Lacson ang inihalal na Senate President pro tempore. Siya na rin ang bagong mamumuno ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Base sa motion ni Senate Majority Leader Mig Zubiri sa sesyon ngayong hapon, nagkaroon din ng pagbabago sa iba pang komiting hawak ng mga senador na hindi sumuporta sa bagong liderato. Pero ano ba talaga ang dahilan ng pagpapalit ng liderato? Sagot ni Lacson, ayoko nang pag-usapan yung mga dahilan kasi ayaw na rin nating magkaroon pa ng sakitan o sama ng loob. Yan naman normal naman yan sa Senate at saka sa House yung palitan. Si Pangulong Marcos tila inasahan na raw ang rigodon sa Senado, pero umaasa siyang masusunod pa rin ang legislative agenda ng kanyang administrasyon ng bagong liderato ng mataas na kapulungan. Alam naman ninyo na meron talagang galaw that has been going on for the last at least a month that would bring us to this change of leadership. If Senator Soto is now the SP again, then I do not see that it will change very much from what our agenda has, that we had agreed upon when Senator Cheese was SP. Ang mga pinalitang sina Senador Cheese Escudero, Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva, bubuo naman ng bagong minorya kasama ang 6 na iba pang hindi lumagda sa resolusyon. Si Senador Alan Peter Cayetano ang inihalal na minority leader base sa nominasyon ni Villanueva. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Sinita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang anyay substandard at nawawalang flood control project sa Oriental Mindoro. At sa mga susunod na araw naman, ilalabas na ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang bubuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga questionableng proyekto. Saksi, si Joseph Moro.
12 metro dapat ang nakabaon sa lupa sa mga sheet pile ng dike sa Barangay Tagumpay sa Nawan Oriental, Mindoro. Pero lumabas sa 3 metro lamang ang nakabaon ng sukatin ni Public Works Secretary Vince Dizon at Oriental Mindoro Governor Hermelito Dolor. Pag-araw walang nagbabaon ng sheet piles, pag gabi meron. At tingnan ninyo, consistent 3 meters. Ang kinatwiran sa akin, may resistance kasi. Kitang-kita nyo naman, buhangin lang. Saan napunta yung 3/4? Substandard kasi isang ulan lang, rumagasa, wasak. At ngayon, hinahabol na gawin. Nasa mismong Panggalaan River tayo dito sa Oriental Mindoro. At yun, yung 1.5 kilometers na flood control project sana, ang halaga halos 3 billion pesos. Pero tingnan nyo naman, putol at halos mas nakasama pa sa mga residente dito sa halip na makatulong. 2.67 billion pesos ang halaga ng proyekto na sinapchap sa 7 kontrata at pinaghatian ng 3 kontraktor. Ang Sunwest Incorporated na dating pag-aari ni Representative Saldico, ang St. Timothy Construction Company na pagmamayari ng mag-asawang Diskaya at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Putol ang proyekto pero idineklarang tapos noong 1 taon. Ayon kay Dolor, hindi niya alam ang proyekto na wala ani ang building at quarry permit mula sa Kapitolyo. Hindi rin ani ay pinagpaalam ang paggiba sa dating flood control project kaya binaha ang mga nakatira sa tabi ng dike. Nakapirma sa mga proyekto ang sinibak ng DPWH Regional Director Engineer Gerald Pacanan na kinukuhanan pa namin ng pahayag. Maghahain naman si Dolor ng reklamo laban sa mga nasa likod ng proyekto. Sa Barangay Apitong, hindi matunto ni Dizon ang 3 proyektong umano'y gawa na at pinondohan noong 2024. Dapat ay narito ang 300 million peso dike at esplanade sa Panggalaan River. Isa pang dike na may halagang 250 million pesos at isa pang dike ulit na halagang 200 million. Guni-guni to, walang proyekto na ako nakikita dito. Basta po dito sa Sitio Dike na sinasabi, hindi yan sa program, wala po. Hindi, naka na nga yung papel. Pasensya ka na, uminit ang ulo ko eh. Hanggang kung 1 litro ko pa lang dito, pero sipin pa nung to eh. Alam niyo kung nasan to? Yung previous pay po, ang sabi po, dito po ang side, nagpapasend lang po ako. Na-relieve po kasi yung Project engineer. Nasaan yung mga luma? na-relieve po yung... Nasa na silang lahat, pero hindi nag-turnover sa inyo? Iba't ibang ahensya nag-iimbestiga na sa mga flood control project. Kasama na dyan ang Anti-Money Laundering Council na tinitingnan na raw ang financial transaction ng mga posibleng sangkot sa anomalya. Ayon sa AMLC, posibleng ma-freeze ang assets ng mga sangkot sa korupsyon, tax evasion at smuggling. Sa pagtatapos ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cambodia, sinabi niyang iaanunsyo sa susunod na 48 oras ang mga magiging miyembro at kapangyarihan ng Independent Commission para sa investigasyon sa flood control. Magkakaroon daw ng subpoena powers ang komisyon para makapagpatawag ng testigo. May suwestyon din bigyan ito ng contempt powers kapag may ayaw humarap o di kaya ay nagsisinungaling na testigo. This is an investigative commission. So they are not there to actually mete out punishment to whoever. They are there to find out the facts. Kung ano ang findings nila, dadalhin ngayon nila sa DOJ, dadalhin nila sa Ombudsman, saan. Sabi ng Pangulo, kasama sa iimbestigahan ng komisyon ang mga pangalang idinawit na mag-asawang Diskaya sa korupsyon sa flood control projects. Isa sa mga lumutang na pangalan sa pagdinig, ang pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez. We'll see kung name dropping lang or if there's something more substantial to it. Kung totoo, totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show them. Haka-haka lang. Dagdag ng Pangulo, hindi niya masasabing nagtagumpay ang kanyang administrasyon kung hindi niya maayos ang sistemang nagresulta sa korupsyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Bago po sa saksi, binulabog ng pagsabog ang Doha, Qatar kasunod ng pag-atake ng Israel sa mga leader ng Hamas doon. Sa ulat ng Reuters, kinumpirma na isang opisyal ng Israel ang pag-atake. Ayon naman sa Israeli media, target ang pinakamataas na Hamas leaders gaya ng naka-exile na pinuno nila sa Gaza at ang kanilang top negotiator. Kinundina ng Qatar ang pag-atake. Isa po ang Qatar sa mga namamagitan sa ceasefire negotiations sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang embahada naman ng Pilipinas na nawagan sa mga Pilipino na manatiling kalmado at manatili muna sa loob ng bahay at iwasan ang mga pampublikong lugar.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.